Sa kabila ng malaking bilang ng mga Pilipinong nag-a-abroad, marami pa rin ang pinipiling manatili dito sa bansa. Ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa Historia Forest Garden sa Panay, Capiz. Ako po si Susan K. Hatid sa inyo ng Inquirer.net at Radyo Inquirer Online. Bantay OCW, Bantay OCW. OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Bakit nga ba mas pinili ng ating kabayang manatili dito sa bansa sa halip na mag-abroad? At ano nga ba ang istorya sa likod ng Historia o Historia Forest Garden dito po sa Capiz? Makakakwentuhan natin ang kanilang operations manager ng President's Inn at ng Historia Forest Garden, walang iba, si Miss Edna Agustin. Hi Edna, welcome. Hi ma'am, it's glad to see you here. Of course, this is the first time, right? Oo, well, and salamat. thank you. Thank you sa inyong very warm accommodation sa ating Bantay OCW team dito po sa Historia sa Capiz. Bago ang istorya sa likod ng storya. Okay. Alam ko talaga maraming istorya dito. Bakit si Edna pinili na manatili dito sa Capiz? No, actually, wala pa tong istorya. Rojas President's Inn muna. Okay. So, siguro kung itotal ko, all in all, I've been working for them for almost 30 years. So, sa una po, dun sa President's Inn. Yun ang nasa Rojas City. Yes. Okay. Gano'n na katagal yun? 18 years old pala ako, nagtatrabaho na ako sa kanila. Wow. And I'm 52 years old na. So, that's almost 30 years na. Ang ibig mong sabihin, Miss Edna, ang Rojas President's Inn ang una sa mga hotel ng Rojas City? Yeah, most likely siguro. Pero parang that time, dalawang hotels pa lang at saka pinaka-ina-in yun. Ina-in yan? Kasi Parang doon mismo sa everyday sentro. fully booked yun. Kasi nga, di ba? Dalawa pa lang hotel. Siguro most likely 2 or 3 hotels. Pero 18 years old ka lang. Oo, 18 years old, Napakabata. natatrabaho na ako. Siguro, I love my work. And then, of course, hindi naman ako tatagal doon kung hindi mabuti yung boss ko, di ba? Oo nga. Kasi lahat provided ka naman. Natutulungan ka naman. O, di ba? Hindi lang siguro love ko ang work ko, pero of course, yung boss ko. At sila din po ang may-ari nitong istorya. Yes, yes. O, sila yung may-ari ng istorya. O ngayon, istoryahan mo na ako. Yeah. Paano na-conceive, paano ipinanganak itong istorya? Actually, this is also in demand of Rojas President's Inn. Kasi nga, nung that time na talagang ang in demand talaga yung guest, palagi pag nag-check-in sila sabihin, wala na ba talaga ditong ibang hotel? Kahit araw-araw pulo kayo? So parang, wala ba kayong branch dito? Parang something ganon na tinasabi. At saka yung may-ari talaga, yung boss ko, parang gusto din nila ang ganito, yung parang family. First, we wanted people to come and share their story. From the materials, yung materials na ginagawa dito, parang inipon niya ng boss ko. At saka lahat yan may story kasi gagawin. Hindi kagaya ng iba, pag nagpatayo ng hotel, parang 2 years, 3 years, gawa na. Ito, it's almost 7 years, more than 7 years. From the baking, from the materials, from the people, lahat may story ito. Balita ko nga talagang piling-pili ang mga materialis dito. Yeah, oo ma'am, lahat, antique yan, at saka isa pa, artist yan. Artist sila kasi, di ba, parang lahat pinipili talaga kung anong ilalagay na quality siya, na matagal siya. Oo. So kung ganun katagal, inihanda ito and sabi nyo nga, sana bago pandemic, magbubukas na kayo. So that time, hindi nyo itinuloy? Tinuloy naman, ma'am. Actually, nag-open na, parang nag-soft opening na. Okay. So parang nagawa niya na yun, pero din nag-pandemic siya. Kahit close siya, mayroong pumupunta na gustong pumunta na mag-check-in kasi, di ba, hindi to crowded. Yes. Parang talagang ideal siya sa COVID, na time na COVID siya, di ba? Walang tao. Hindi crowded siya. Minsan nga merong nag-check-in dito na gusto nilang i-rent ang the whole area kasi So may kabuhayan pa rin? May negosyo? Kasi, okay pa kayo? Yeah. Hindi naman, well, of course. Nagre-report ka that time? Nagre-report din. Of course, sa tauhan namin, kung parang ano namin sila, paano kabuhayan nila. Kaya expenses din talaga. Expenses din talaga. Na parang kahit walang kita,
talagang may nagme-maintain. So, hindi nyo kasi pinabayaan din yung staff ninyo? Ng staff, oo. Wow. Isa din ang consider ng boss ko na kung i-close to, partnerin yung may ang mga tao. So, totally, hindi naman kayo nag-stop Na, ng oo, operasyon? yung parang may operation lang na ganyan mag-o-order. Oo. Although na pa isa-isa kasi kung wala kang parang, di ba may nire-require tayo kung wala kang vaccine hindi ka makakapasok. Ay, So, yun napakahigpit din. nun. Oo, napakahigpit nun. So, totally, parang kahit wala nga, walang kita. Pero yung sustainable din yung mga especially the mga gardeners, kagaya nito. Sila lang nag-set up nito. Makikita nyo. Oo. So, hindi po huminto yung trabaho nila kasi outdoor naman yung hanap yung trabaho eh. Outdoor naman at saka hindi masyadong crowded nga. Yun nga lang, walang halos na kliyente dahil na walang lipad, walang lumilipad noon. Yes, exactly, ma'am. Parang dito rin lang yung mga kalapit, lang namin, like Kalibo, Iloilo na gustong pumunta din kasi nga yung lugar parang ideal talaga siya na hindi crowded. At saka, gaano kalaki itong istorya? actually, this is 7 hectares. Siguro, total is 8 hectares kasi may ibang area pa dyan na parang dinidevelop pa. One at a time lang kasi, di ba? Wala. Oo. Ano-anong meron dito sa istorya? Actually, of course, okay. Anong meron dito sa istorya na wala sa iba? Yes. Kagaya nitong plants at saka materials na ginamit. Grabe naman talaga, hindi ito magagaya ng iba. Magaya naman, but din talagang at heart, yung parang paggawa nito talaga, ang may-ari, parang binigay talaga yung puso. Oo, kaya kung sino man yung pumunta dito, of course makikita naman nila. Di ba? Kayo, ma'am, anong feeling niyo lang kung mamunta kayo dito? Oo, di ba? Sarap ng feeling. Yung welcoming feel ba? Agad pumapasok ka pa lang sa gate. Iba talaga yung ganito, no? Yung maberde. Forest garden nga. At saka yung nag-a-arrange nandito ng mga bulaklak at saka mga trees, yung boss ko. Siya mismo? Yeah. Ganun siya ka-dedicated talaga na ganito. Oo. Iba yan. Hindi lang kung sino yung gumagawa, ano? Parang siya lang talaga gusto niya ganyan. Oo. So, cool dito. Malamig. Yeah, exactly. Yun ang wala sa iba. Bukod sa napakagandang garden, Miss Edna, ano-ano pang amenities ng istorya, Forest Garden? Actually, may swimming pool kami. And it has, kung sa gabi, merong movie by the pool. While swimming. Grabe, pag nagsaswim kayo, of course, may movie dyan. And then, pwedeng mag-biking around Istorya. Pwedeng magligo sa pool na may kayak. May ideal for team building. Kasi may mamalaking kaming garden sa kabila. May mga grand park kami dyan na pwede talaga na outdoor. So, which is malaki siya. Oo. So kung galing po ng Maynila, galing sa iba't ibang probinsya, yung ating mga kababayang Pilipino saan man sa mundo, paano ang kanilang biyahe kung pupunta ng storya? Kailangan mag-President's Inn muna kung nasa Rojas City, tama ba? No, pwede naman diretso naman na. sila dito sa Istorya. Istorya na. Kasi free naman yung pick up at saka drop off namin. Okay. So, pwede namin silang pick up sa airport and dalhin dito. Oo. Gaano po ba Pag nag-book kalayo? lang. It's 20 minutes. From the airport to Istorya Forest Garden is 20 minutes. Walang traffic yun, ha? Wala Walang namang traffic kayo yun. rito, Wala. Madali lang. Ang lapit lang pala. Dito lang, pag sinabi mong flight mo 7 o'clock, kahit 6:45 ka pupunta, naka-check-in ka na lang. Kasi malapit Malapit lang. lang. 20 minutes from the So pwedeng airport. ipangako yung biyahe na yan. Oo. Madali lang. Kanina nabanggit mo, Miss Edna, 30 years ka na, Okay. no? Na nasa kumpanya na siyang nagmamayari ng Rojas, President's Inn at maging itong istorya. Oo. May panahon ba na inisip mo rin na gusto mo rin ng overseas employment? Yeah, of course. Oo. Lahat naman ata nag-iisip ng overseas. Pero iniisip ko na rin, love ko yung work ko, parang enjoy ako sa trabaho ko at saka of course sa boss ko. Yun ang sabi ko na kung hindi sila okay, so hindi ako magtatagal. So, lahat naman, yung tulong na binibigay nila sa akin, pinoprovide naman nila. Without hesitation naman. Parang tinuturing nila akong family na nga eh. Oo nga. Parang yun din ang gusto ko. Kasi parang sabi ka ng mga kaibigan ko, wala ka na bang planong lumabas pa?
lalabas naman ako, okay pa ako, hindi ko naman alam kung anong maaabutan ko doon. Dito alam na alam ko kung anong maaabutan ko, sabi ko sa kanila. Oo. So, pwedeng doblehin mo yung 30 years. Another 30 years. Kung pwede pa kung pwede pa. Di ba? Yan, si Oo. Miss Edna. O di anyayahan mo ang ating mga kababayan saan man sa mundo na dumalaw dito sa Storia Forest Garden. Yes, sa mga kababayan ko dyan, sa manasulok ng mundo, iniimbitahan ko kayo pumunta ng Capiz. Support our local tourism. Especially, huwag niyong kalimutan, Storia Forest Garden. Actually, if you pass by Rojas City, marami na kayong mapuntahan. So, pwede ng gateway to? Yeah, Oo. marami na kayong mapuntahan. Dati, from Iloilo going to Isla Higantes, yun ang route. Pero mas malapit para yung sa Rojas to Isla Higantes. Oh. So, kung mag-pass by kayo ng Rojas, pwede kayong mag one day sa Rojas and then pupunta kayo ng Higantes or gusto niyo mag-Rojas, Boracay. So, paikot-ikot pwede lang. din kayong magkalibo. Pwede din kayo, by land lahat yon. Pwede din kayo magkalibo, pwede din kayo mag-antike. So, malapit yung point of entry nyo. Pili na kayo, Rojas, Higantes, Iloilo. O Rojas, Kalibo, Antique, Boracay. Bali yung Higantes, ma'am, nakabisto sa kasaysayan ng mga kaluluhan at saka kalulahan namin. Yung form po ng bundok, ng dalawang bundok. Higantes Norte at saka Sur. Norte, bali yung babae, yung Sur yung lalaki. Kailan po ito binuksan sa pub? Bali ano ma'am, bali, pagkatapos po ng Yolanda na discover to kasi marami ditong mga bumigay ng tulong sa amin kasi nasalanta po kami ng Yolanda. Bali, halos lahat doon sa Higantes Sur, bali sa amin ng barangay, bali halos lahat doon totally damaged. So nakakuha kami lahat doon ng mga binigay ng government na 30,000 bawat household po. So puntahan na po talaga ito ng mga turista at Oo. ng mga kabayan natin. Opo, kasi na ano to, siyempre pag ano nung ng Yolanda, maraming tumulong dito. Isa na yung Canadian warship dito po mismo sa Higantes main po. Sila nagbigay sa amin ng tulong tulad ng mga trapal, then yung mga tent, tapos bigas, ganun. Kasi lahat ng bangka sira. So siguro na sumikat to noon ma'am kasi na picture talaga tulad ng sa high-tech na tayo ngayon sa Facebook, ganun, YouTube. Nung nalaman ninyo na bubuksan na ito para puntahan ng mga turista, ano kaagad ang ginawa po ninyo? So ano ma'am, yung nag-umpisa to, bali dati sa istansya po kami kumukuha pa ng gas namin. Hindi pa stricto, wala pang ano ng Coast Guard, then inano ni Mayor, ginawa ng paraan, tapos ng mga barangay official, yun, bali nagano na ng mga boat, na mga lisensyado, mga boat captain, crew, tour guide, nagpa-training po. May training. Opo. Oo. Gano'ng katagal yung training? Ano lang ma'am, weeks lang po yung sa mga boat captain po. So yung rate, yung presyo, standard yan. Opo, standard yan ma'am. Yung local government po ang nag-define ng presyo. Siguro ng rate ma'am, nyo. yung sa rate naman, siguro sila Sir Paul na yan siguro ma'am. Yun yung alam ko, yung nakaano sa rate. Okay. So standard na. Oo. Halimbawa, yung nanonood sa atin ngayon, kung nag-i-interest siya na dalawin, mamasyal dito sa Higantes Island, ano yung mga dapat niyang gawin? Dito ma'am, yung para sa mga guests, yung maganda dito sa amin, yung swimming tsaka mga picture taking po. Marami kaming mga spot dito na pagmamalaki sa mga guests po. Tapos katulad namin ng mga lokal, kami na rin kumukuha kasi alam namin sa bawat island yung mga spot kung saan po kayo pwede namin mapa-enjoy sa picture po. Pupunta po kayo sa Bangkal Port, then sakay po kayo ng bangka papunta dito ng Higantes. Ilang minuto ang biyahe doon sa unang isla na pupuntahan? Yung first island po natin papuntang Higantes mula port, mahigit 1 oras po yun, depende sa takbo ng bangka po natin. Pulo Pandan Island ma'am, pwedeng ma-first stop din kasi pag halimbawa naka-private kayo, depende sa guide kung saan yung kunting tao, doon po yung uunahin. Hindi pare-pareho ang ruta? Opo, hindi po. Kasi may mga choices po tayo din, may mga pag halimbawa yung lagoon, pag low tide po yan, bali sa ano yan sa huli or ganon, tapos yung sandbar
Pag during low tide lang din po napupuntahan. Anong mga panahon po napakaraming bisita kayo dito sa Higantes? Ano po ma'am, March, April, tsaka May. Mhm. Yun yung kalakasan talaga. Halos lahat ng mga island tulad nito, Antonia, halos puno to, kabilaan. 8 to 9:30 po, kailangan makaalis na po ng Bangkal Port. Then kailangan pag matapos yung tour, kailangan mga alas 4 o 4:30 to 5 makabalik na tayo ng port kasi minsan may mga subasko. Kasi yung biyahe matagal pa pabalik ng port. Ano yung subasko? Yung mga ulan, tulad ng ulan, tapos malakas na hangin. Happy ka na dito at okay ka na sa ginagawa mo kaysa sa mag-abroad ka? Yes po ma'am, talagang napapakain ko po yung pamilya ko sa ganitong trabaho po. So hindi mo kailangan mag-abroad na para Hindi na po, mag-OFW? Hindi na po kasi naranasan na ng misis ko yan ma'am. Oh, Oo, saan siya 6 pumunta? years. Dubai po. Oh, ano nangyari? Yun, nakapagpatayo lang kami ng maliit na bahay. So itong ginagawa mo, talagang kayang-kaya na masustain ng pamilya? Oo ma'am, ano lang ma'am, yung sinasabi na isang kaig, isang tuka pa rin. Tiis-tiis lang sa buhay. Kailangan mapag-aral yung mga anak, di magtulad sa amin. Sige, imbitahin mo sila na dalawin kayo dito sa Higantes Island. Okay. Mga kabayan, sana pumunta din po kayo dito sa Isla Higantes para dagdag rin po sa tourism namin tsaka sa amin din kabuhayan. Hindi po kayo dito magsisisi, mag-i-enjoy po kayo dito sa amin. Balik kami ng bahala sa inyo sa picture taking, sa pagkain, pabalik ng port. So buong maghapon po yan? Opo, buong maghapon na yan. Wow, ang ganda ng oo. rutang yun. Yes. So dito na muna ang unang stop namin, sa Rojas na muna. Oo. Mhm. Kasi marami din ditong tourist attraction, especially, of course, we invite you to come in Storia para ma-experience nyo rin naman yung forest garden nga, which is na malapit sa city. This is the only hotel resort na forest garden na malapit sa city. It's 15 minutes away from the city. Actually. 20 minutes away from the airport. Oh, Okay, 20 minutes tamo. away from Oo. the airport. O, di- Oo. At saka kung gusto yung sa city lang kayo, may Rojas Presidents Inn naman. At saka kung dito kayo malapit sa yung sound nyo parang exotic sound na parang mga ano mang tawag diyan, agagang paggabi. Yan. Kung gusto nyo parang relaxing dito sa Istorya. Magkita-kita tayo dito, hihintayin ko po kayo. Oy, thank you very much, Miss Edna. Oh, makita-kita daw po tayo dito sa Storia Forest Garden. Mga kaibigan, si Edna Agustin ang ating nakakwentuhan, Operations Manager ng Storia Forest Garden at ng Rojas Presidents Inn. Mula sa Storia Forest Garden, ito po ang inyong espesyal na edisyon ng Pilipinas Online, Bantay OCW, hatid ng Inquirer.net at Radio Inquirer Online. Ako po si Susan K.